Ayan, bago po tayo mag-start, inaanyayahan ko po ang lahat na tayo muna yung manalangin. Yes, Lord. Hallelujah, Lord. Lord, we thank you, Lord, for another Sunday, Lord, na binigay mo, Lord, sa amin, Lord. Lord, nagpapasalamat po kami sa isang buong linggo na sinamahan niyo kami, Panginoon. Na Lord, kahit saan kami magpunta, Lord, anuman ang pinagdadaanan namin, Panginoon, hindi mo kami iniwan, Lord. Lord, tunay nga, Panginoon, na napakabuti mo sa aming buhay, Panginoon. And Lord, we thank you, Lord God. Lord, we thank you, Lord, sa buhay, Lord, na binibigay mo sa amin, Lord, bilang mga anak mo, Panginoon. And Lord, nandito kami ngayon. Lord, humingi kami ng tawad sa mga nagawa naming kasalanan, sinasadya man po o hindi, sa isip o sa gawa, Lord God. Lord, kung ano man, Lord, yung pinagdadaanan, Lord, ng bawat isa, Panginoon, na nandito, Lord God. Lord, we surrender everything to you, Lord God. Na Lord, ikaw lang yung tatakbuhan namin, Lord. Ikaw lang yung kailangan namin, Panginoon. And Lord, I know, Lord God, nagagabayan mo kami, Lord, every day, Lord God, sa aming buhay, Lord. Kaya Lord, isinusuko namin ang buhay namin sa'yo. Ganun din, Lord, ang mga problemang pinagdadaanan namin, Lord God. And Lord, patuloy kaming magpapasalamat sa blessings, Lord, na binibigay mo, Lord God, sa amin, Lord. Maliit man o malaki, Panginoon, maraming salamat po sa blessings, Lord, na binibigay niyo sa amin, Lord. And we thank you, Father. And ngayon, Lord God, bibigyan ka naming papuri at sasambahin ka namin, Panginoon. Pwede po ba natin palakpakan ng Panginoon? And shout, thank you, Jesus! Ayan, bago po tayo magsimula, pwede po bang humanap tayo ng 3 kakamayan nyo at sabihin, kung may prayer ka man, sabihin nyo po ako, sige po, ikot mo muna tayo lahat. 3 o 5, 3 to 5 persons po nakakamayan natin. At sabihin nyo, kung may prayer ka man, walang imposible sa Diyos. Amen? Amen. Amen. Come on, let's clap our hands for the Lord. Sino po dito naniniwala na walang imposible sa Diyos? Amen! Walang imposible sa ating Diyos. Walang imposible. Kaya niya gawin lahat. Oh, kay hirap sa tingin mo'y kay hirap ng buhay. Pero ano? Walang imposible sa ating Diyos. Come on, one more time. Walang imposible. Walang imposible sa ating Diyos. Walang imposible. Kaya niya gawin lahat. Oh, kahirap sa tingin mo'y kahirap ng buhay. Pero ano? Walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya. Kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain. Higit pa sa iyong inaasam, higit pa sa iyong hinihiling, ibibigay ng Diyos. Pangako niya'y totoo, sobra-sobrang pagpapalay, tanggapin na. Ngayon po, humanap naman po kayo ng partner nyo. Come on! Sige po, ikot-ikot tayo. May partner na po ba lahat? At ideklara mo to sa buhay niya. Walang imposible sa ating Diyos. Walang imposible. Kaya-kaya. Kaya-kaya niya gawin lahat. Oh, kahirap sa tingin mo'y kahirap ng buhay. Walang imposible sa ating Diyos. Kaya-kaya. Kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain. Higit pa sa iyong inaasam, higit pa sa iyong hinihiling, ibibigay ng Diyos.
Sobra-sobrang pagpapalay, tanggapin na. Kaya-kaya! Kaya-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain. Higit pa sa iyong inaasam, higit pa sa iyong hinihiling, ibibigay ng Diyos. Pangako niya'y totoo, sobra-sobrang pagpapalay, tinatanggap ko. Come on, let's clap our hands for the Lord. Ngayon naman po, tapos na yung partner natin. Tayo naman po, amen? Kayang-kaya ni Jesus na ako ay pagpalain. Higit pa sa aking inaasam, higit pa sa aking hinihiling, ibibigay ng Diyos. Pangako niya'y totoo, sobra-sobrang pagpapalay, tinatanggap ko. Kayang-kaya! Kayang-kaya ni Jesus na ako ay pagpalain. Higit pa sa aking inaasam, higit pa sa aking hinihiling, ibibigay ng Diyos. Pangako niya'y totoo, sobra-sobrang pagpapalay. Sige, tanggapin mo na. Natanggap ko. Kayang-kaya. Kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain. Higit pa sa iyong inaasam, higit pa sa iyong hinihiling, ibibigay ng Diyos. Pangako niya'y totoo, sobra-sobrang pagpapalay, tanggapin na. Hanap po tayo ng partner. Kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain. Higit pa sa iyong inaasam, higit pa sa iyong hinihiling, ibibigay ng Diyos. Pangako niya'y totoo, sobra-sobrang pagpapalay, tinatanggap mo. Sige, tanggapin mo natin. Sobra-sobrang pagpapalay, tinatanggap ko. Sobra-sobra, sobra-sobrang pagpapalay, tinatanggap ko. Sobra-sobra, sobra-sobrang pagpapalay, tinatanggap ko. Yes, Lord. We thank you, Lord. And ngayon pa lang, Panginoon, tinatanggap na namin, Panginoon, ang lahat, Lord, ng ibibigay mo sa amin, Panginoon. Yes, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Father, Lord God. Lord, thank you sa lahat, Lord, ng binibigay mo sa amin, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na napakabuti mong Ama, Panginoon. And ngayon pa lang, Lord God, tinatanggap na namin, Panginoon. Yes, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Thank you, Lord, sa lahat, Lord, ng binigay mo sa amin, Panginoon. At patuloy kaming magpapasalamat, Panginoon. Call you Savior for the promises you've kept and every need you've met. Lord, I'm so grateful. You were with me every step
again. 'Cause when I think of how you bless me, how your hand has never let me go, you never let me go. 'Cause you have been so good to me. Oh God, I can't believe how you love for me. What a friend you have been, so good to me. Oh God, I can't believe how you love for me. What a friend you have been. Oh, what a friend of Jesus. I call you Savior, for the blood that washed me clean, for the wrongs that you've redeemed. I know you're able, for my eyes don't have to see one more reason to believe. 'Cause when I think of how you bless me, how your hand has never let me go, you never let me go. You have been so good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been, so good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been, so good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been, so good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. Oh, what a friend of Jesus. What a friend of Jesus. Oh. For every morning, for every open door, I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord. For every mountain, for every time you brought me through, I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord, for your forgiveness, for how you never turned away. I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord, for your salvation. You paid a price I couldn't pay. I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord. And I just wanna thank you, Lord. And I just wanna thank you, Lord, 'cause you have been so good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been, so good to me. Oh God, I can't believe how you love me.
have been so good to me. Oh God, I can't believe how you love for me. What a friend you have been, so good to me. Oh God, I can't believe how you love for me. What a friend you have been, so good to me. Oh God, I can't believe how you love for me. What a friend you have been, so good to me. Oh God, I can't believe how you love for me. What a friend you have been. And I just wanna thank you, Lord. And I just wanna thank you, Lord. Come on, all the children of God. You have been so good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been, so good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been, so good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been, so good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. Your name is like honey on my lips. Your spirit like water to my soul. Your word is a lamp unto my feet. Jesus, I love you. I love you. Your name is like honey on my lips. Your spirit like water to my soul. Your word is a lamp unto my feet. Jesus, I love you. I love you. Your name is like honey on my lips. Your spirit like water to my soul. Your word is a lamp unto my feet. Jesus, I love you. I love you. Your name is like honey on my lips. Your spirit like water to my soul. Your word is a lamp unto my feet. Jesus, I love you. I love you. Jesus, I love you. I love you. I love you. Jesus, I love you. I love you. I love you. Jesus, I
Jesus, I love you, I love you, I love you. Jesus, I love you, I love you, I love you. You're more than anything. You're more than anything. Jesus, I love you. Jesus, I love you, I love you, I love you. Jesus, I love you, I love you, I love you. Jesus, I love you, I love you, I love you. You're more than anything, more than anything, more than anything. You're more than anything, more than anything. You're more than anything. You're more than anything. 'Cause you have been so good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. Oh, what a friend of Jesus. Oh, for every morning, for every morning, for every open door, I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord, for every mountain, for every time you brought me through. I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord, for your forgiveness, for you haven't never turned away. I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord, for your salvation. You paid the price I couldn't pay. I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord. Whoa. And I just wanna thank you, Lord. Whoa. And I just wanna thank you, Lord. Let's sing this all together. 'Cause you have been so good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. Pwede po ba natin palakpakan ang ating Panginoon? Yes, Lord. Tunay, Lord, na napakabuti mo sa aming buhay, Panginoon.
tunay na nagmamahal sa amin, Lord God. And Lord, we thank you, Lord, for that love, Lord. Thank you, Lord, for your unconditional love sa amin, Panginoon. And Lord, patuloy kaming magpapasalamat, Lord. Patuloy kaming magbibigay ng papuri sa iyo, Panginoon. Yes, hallelujah. Thank you, Lord God. Thank you, Father. Lord, thank you, Lord, sa pagmamahal mo, Panginoon. And Lord, tunay nga, Panginoon. Lord, walang ibang makakatumbas ng pagmamahal na binibigay mo sa amin, Panginoon. And Lord, we'll just want to say thank you, Lord God. Thank you, Lord, for that love. Pwede po ba nating palakpakan ng Panginoon and shout, thank you, Jesus! Thank you, Jesus! Yes, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Father, Lord God. And Lord, samahan niyo kami, Lord God, sa aming pakikinig, Lord God. We love you, Lord. In Jesus' name we pray, and everybody will say amen. Amen. Hallelujah. Makaupo na po tayong lahat. Good afternoon po sa inyong lahat. Pakibating katabi mo, good afternoon. Yan, welcome po sa ating Sunday service ngayon. Today is June 8. Next Sunday is Father's Day. Yan, okay? So, sa mga nanonood sa ating FB Live, hello po, good afternoon po sa inyong lahat. Please like and share our broadcast para mas marami pa kong makapakinig. Okay, today we're going to end the series ng Conquering Giants. Okay, ito na po yung pangatlo na po. At yung huling apat na giants, di-discuss po natin ngayon. Okay? So, can we all bow down our heads in prayer before we start? Heavenly Father, we thank you for this wonderful afternoon. And today, Lord, we submit ourselves to you, cleanse our hearts, our minds, our whole being. Forgive us, Lord, for all our sins, and wash away all our sins, Lord, with the blood of Jesus. And Lord, today we ask, Lord, that you help us, O God, through the power of your Holy Spirit to understand your word and to live your word, O God, for your glory. Salamat, Lord, at saka yung mga parating pa dito, ingatan niyo po sa kanilang pagpunta. Salamat po, Panginoon, sa bawat isa. Ito po ang aming samudalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. Okay. So today, tutuloy natin po yung pinakahuli. Pero bago po yun, okay, sino po sa inyo dito wala nung last 2 Sundays? Last 2 Sundays. So nandito kayo lahat. Meron. Okay. Okay. So yung ating topic is about conquering giants. Yan. Paki-flash na po. Yan. Strongholds that hinder you from fulfilling your God-given destiny. Pag sinabi kasing stronghold, ito yung matibay na muog. Okay, matibay na tanggulan. Or it has been, kumbaga so long na siguro ito yung mga paniniwala na, o mga pamahiin, mga tradisyon na mali na kailangan pong masira, mawasak para po yung kalooban ng Lord. Sabi mo sa katabi mo, kalooban ng Lord. Sabi mo sa katabi mo, yung plano ng Lord, yun na ang maganap sa buhay mo. Amen? Amen po ba? So yun. So kailangan po natin makonquer yung mga giants na yun. Okay? Ano itong mga giants? Hindi to nung panahon nila, noon sa Old Testament, talagang literal na giant ang kalaban nila. Talagang mga higante talaga. Pero ngayon, sa ating panahon, no, these giants could symbolize, ibig sabihin, ito ay, kumbaga parang ito ay, it can symbolize mga wrong thinking, yan, mga malingang pamahiin, paniniwala, yan. Ito yung mga pumapasok sa ating isipan, maaring ito yung mga nanggaling pa sa ating mga ninuno, hanggang sa atin ngayon dumadaloy na kailangan mawasak. Sabi mo sa katabi, mawasak. Yan. Paano natin mawawasak yon? Sa tulong ng Banal na Espiritu. So, daanan lang natin yung mga verses na tinalakay na natin nung nakaraan. Genesis 15 verse 18 says, on the same day, the Lord made a covenant. Nakipagtipan ang Diyos sa tao. Ang pangalan niya ay si Abram. At saying, sabi dito, saying to your descendants, I have given this land from the river of Egypt to the great river, the Euphrates. So, sinabi po dito yung sakop, yung lawak ng lupa na ibinibigay sa kanila ng Lord. Kaya lang, may mga nakatira doon sa lupa na yon. Pero ibinibigay sa kanila ng Diyos, okay, kay Abraham. Sabi sa verse 19, okay, tingnan natin, the Kenites, the Kenizzites, the Kadmonites, verse 20, the Hittites, the Perizzites, the Rephaim, okay, and sa verse 21,
the Amorites, the Canaanites, the Girgashites, and the Jebusites. Ibig sabihin, itong mga ites na ito, okay, mga higante. Mga higante po sila. At mga malalakas po sila na mga kalaban, stronger than them. Physically, malaki. Pero dahil sa kasama nila ang Diyos, sabi mo sa katabi mo, kasama ang Diyos. Pagkasama po natin ang Diyos, kahit na gaano kalaki yung higante o problema, pababagsakin niya po yan. Amen? So, yun po. At kailangan natin ang tulong ng Banal na Espiritu para mapabagsak po ito. Sabi sa John 14 verse 6, sabi ni Jesus, no, bago siya umalis, may hinabilin po, may sinabi po siya, sabi niya, and I will pray the Father, and He will give you another helper, that He may abide with you forever. Kasama po natin yung Holy Spirit forever. Sabi sa verse 17, the Spirit of truth, katotohanan. So, ang kalaban na itong mga higanteng ito, kasi karamihan ng mga higanteng ito ay kasinungalingan, lies. Sabi mo sa katabi mo, lies. Yan. Alam niyo po, ang kaaway, dun lang nakakahugot ng lakas. Okay, dahil he is the father of lies, kasinungalingan. Pag pinatulan natin, pinaniwalaan natin yung kasinungalingan, dun siya kumukuha ng kapangyarihan para tayo ay gapusin. Kaya kailangan natin ng spirito ng katotohanan. Sabi mo sa katabi mo, katotohanan. Spirito ng katotohanan. Sabi mo, whom the world cannot receive. So alam niyo po, sa mundong ito, ang quest po ng mundong ito, di ba, to know the truth. Di ba, sa mga, ang tawag dito, yung mga sororities, yung mga, di ba, mga club, mga ano, di ba, may nakalagay doon, to know the truth, ganyan. Pero sabi ng Bible, the world cannot receive. Kasi bakit? Kailangan nila kasi tanggapin si Jesus. No? Because He is the way, the truth, and the life. Pag tinanggap natin si Jesus, ibibigay niya yung spirit of truth. Yan, okay? Because it neither sees Him nor knows Him. Okay? Hindi po napiperceive ng mundo. Nakikita ng mundo ang Holy Spirit or Spirit of Truth. Sabi dito, but you know Him. Sabi mo sa katabi mo, kilala mo siya. Kapag meron tayong relasyon kay Lord, sinuko natin ating buhay sa Kanya, kilala natin ang Holy Spirit. Bakit daw? For He dwells, He lives with you and will be in you. Tapos hindi lang yun, binigyan pa tayo ng Lord ng weapons, panlaban. Okay? Yung mga nag-gaming, mahilig sila sa mga weapons, di po ba? Pero ang weapons natin, no, lalo na yung weapons ng mundo ay carnal, pero ang weapons na binigay sa atin ng Lord, makapangyarihan yan. Sabi sa 2 Corinthians chapter 10 verse 4, for the weapons of our warfare are not carnal, hindi makamundo, o kumbaga parang hindi gawa dito sa mundong ito, yung ating mga weapons, yung ating sandata, panlaban. Kundi but mighty in God for pulling down of strongholds. Okay? So, ang ating sandatang ginagamit ay hindi makamundo, ngunit makapangyarihan. Diba? May kapangyarihan ng Diyos para pabagsakin ang lahat ng kuta ng kaaway. Strongholds of the enemy. Okay? Mga maling kaisipan, kaugalian, paniniwala, wawasakin. And verse 5 says, casting down, sinisira ang mga arguments and every high thing that exalts itself against the knowledge of God, bringing every thought into captivity to the obedience of Christ. So, sinisira natin ang mga maling pangangatwiran, ginagapi natin ang lahat ng pagmamataas laban sa kaalaman patungkol sa Diyos, at binibihag natin ang lahat ng isipang upang matutong sumunod kay Kristo. Amen? So, yun po yung reason ko bakit tayo, bakit ba tayo ginawa nating Lord si Jesus? Pag sinabing Lord, siya na ang masusunod. Amen? Amen po ba? Pag sinabing Lord, siya ang nasusunod. So, kailangan yung kaisipan ng ating Panginoon, yun din yung ating kaisipan. Alam niyo po kung bakit dumating si Jesus sa panahon ng Roma? Sino po dito nakakaalam? Dumating si Jesus, ipinanganak po ang Panginoong Jesus. Bakit hindi siya dumating noong mga panahon ng mga Babylonians, panahon ng mga Philistines, nung panahon ni,
ni David, bakit dumating siya, pinanganak siya nung panahon ng Romans? Sino nakakaalam? Meron po ba nakakaalam? Alam niyo po ba bakit? Kasi po ang Romans po, okay, kapag sinakop nila ang bawat lugar, kung ano po ang tradisyon, kaisipan, lengguwahe, di ba, pamamaraan ng kaharian ng Roma, yun po ang nilalagay nila sa bawat nasasakupan nila. Nag-guess niyo po, pinapalitan nila yung kaisipan, tradisyon, kagawian, lahat. Pinapalitan lahat. Okay? Kung ano yung ginagawa sa Roma, yun ang ginagawa doon sa kanilang kinasasakupan. Amen? So, nung pinanganak pala si Jesus nung panahon na yon, sa panahon ng Roma, ito lang po ibig sabihin, the kingdom of God, okay, is now entering into the world. Kasi ang gusto ng Lord, kung ano ang meron sa langit, sabihin mo sa katabi, kung anong meron sa langit, yun din ang gagawin dito sa lupa. Nag-guess niyo po? Kaya hindi ito parang nagkataon lang na, siguro nagkataon lang pinanganak si Jesus. Hindi po. Everything was meant for a purpose. May purpose po yun. Okay? So, ganun po. Pinanganak siya very timely kasi ganun po yung pamamalakad ng Roma. Kung ano yung inutos o ano yung pamamalakad sa Roma, ganun din sa bawat mga pinanghahawakan ng mga lugar, na sakupang lugar. So, ganun po. Ibig sabihin tayo bilang mga tawag dito, kinasasakupan ni Jesus, ibig sabihin kung ano yung nasa isip ng hari. Amen? Kung ano yung kagawian ng hari, kung ano yung plano ng hari, gusto ng hari, yun din ang gagawin natin. Amen? Nag-gets nyo na po ba? Amen po ba? Maliwanag po ba? Sabi dito sa verse 6, and being ready to punish all disobedience when your obedience is fulfilled. So we need to discipline our minds. We need to discipline ourselves to subject ourselves. Kasi papasakop natin sa pagsunod kanino? Kay Kristo. Okay? Kaya nga ang word na disciple, dyan po kinukuha yung word na discipline. Tama po ba? Disciple, discipline. May disiplina. Disiplina saan? Sa pagbabasa ng word, tsaka pag-pray, di ba? Worship. Okay? So ano po yung mga giants na tinalakay natin noon? Okay, yung unang-unang giant, the Kenizzites. Ibig sabihin, fabricator, lies, false accusations. Kenizzites, ito yung possessive or covetousness. Okay. Cadmonites, ancient ways that represent a religious spirit. Okay, yung mga maling mga pamamaraan, maling mga kagawian, yan. Tawag dito, dati ginagawa natin ito, dapat ito na lang. Yun. Okay, so hindi na maka-alis-alis. Number 4 is Hittites, terror or fear of failure. Yan, puro takot. Takot na magkamali, takot na, ang tawag dito, kumbaga takot din sa tao. Yan, okay. Number 5, Perizzites, ito yung apathy or squatter. Kaya hindi ba yung ganito na ako, pinanganak, ganito na rin ako, mamamatay. Okay. Ano pa? Rephaim, meaning giant. Ngayon naman po, number 7, the Amorites. Yan. Ano po yung Amorites? Ibig sabihin niyan, sayer. Ano ba yung sayer? To declare, to say. Yan. To declare, to say. Ito yung minsan yung mga naririnig natin na sinasabi ng ibang tao o kaya sinasabi sa ating isipan. Yan. Hindi to minsan ganun, may naririnig kang, may nagsasalita sa isipan mo. Naririnig mo ba yon? Minsan, may thoughts na pumapasok sa isip mo. Yan. Alam niyo po ba, ito may sasabihin ako, napanood ko po ito, no? Merong isang government agency, dinivulge niya na meron silang project na ginagawa, nakalimutan ko lang yung pangalan ng project, hindi po dito, sa ibang bansa po yon, na kung ano yung gusto nilang i-inject sa isip ng tao, nagagawa po nila through modern technology. Ibig sabihin, minsan yung mga naiisip mo, hindi galing sa iyo, merong nagdidikta. Nadidikta po 'yon. Okay? And one way of in-experiment nila noon, music is very powerful. Alam niyo po ba 'yon? Napaka-powerful ng music. Okay, in-experimentuhan nila sa mga living things. Example, halaman. Ewan ko kung napanood niyo 'yon. Halaman, tinutukan nila ng gospel music. Yan. Classical music.
tumubo yung halaman na napakalusog, napakaganda. Okay. Tapos yung isa naman, yung halaman, tinutukan yon ng rock music, ng mga heavy metal, lahat ng mga mabibigat na music. Alam niyo po, hindi po nag-grow yung halaman. Stunted yung growth niya. Okay? Compared dun sa isa. At ito pa, na matagal ko na na-mention ito eh. Di ba, pag minsan kumakanta tayo ng praise and worship songs, ganyan, nandun yung peace, nararamdaman mo yung kapayapaan, nararamdaman mo yung love ng Lord. Di po ba? Gumiginawa ang pakiramdam natin. Amen po ba? Amen? Tapos, meron namang isa po, pinalabas po ito, concert po ito. Concert, nabanggit ko to dun pa dati pa sa preaching natin. Nanonood ako noon, nasa Baguio kami noon. Biglang may sumalang na grupo, rock band. Pagsalang ng grupong yun, pagtugtog nila, nagsapakan na yung mga tao. Pagtugtog pa lang, suntukan na. Tapos yung pulis, kumuha na ng batuta, hinataw yung isa, ganun. Sabi ko, wow, ano nangyari? Tumugtog lang yung grupong yun, nagkagulo. There's something that is being released in the airwaves na doon mukhang talagang sinasadya. No? So, yun po. Kaya kailangan tayo talaga magpa-cover ng blood ni Jesus at hindi lang yun, mag-armor, no? Yung armor of God. Okay? So, itong sayer na to has the power to influence action or decision. So, may mga nagdidikta, naririnig tayo sa ating isip, minsan yan. They are very subtle but very destructive to the way we think. Okay? Kung kayo ay Beatles, yan. Alam niyo po ba, ang pumatay kay John Lennon ay fans niya. Bakit papatayin siya ng fan niya? Di ba nakakaintriga? Kaya nga fans eh. Di ba? Sabihin, tuwang-tuwa ka, aliw na aliw ka, sinusuportahan mo sila, love na love mo sila. Tama ba? Bakit mo papatayin si John Lennon kung fan ka? Alam niyo po, nung inalam po yung history, meron po palang, kasi plaka pa ho nun eh, wala pang mga, alam niyo po ba yung plaka? Okay, vinyl record, yan. Okay. Yung mga iba kasi, mga hindi na alam po ano yun, alam lang mga, basta pindot-pindot na sa cellphone eh, mga Spotify, mga ganon. Hindi po, yun ay umiikot na parang parang bilog siya. Yan, tapos meron pong, tawag doon, basta yun, okay, research nyo na lang. Okay? Nung pinatugtog po ng fan, yon, may narinig siya sa certain song, narinig niyang nagsalita sa kanya. Sabi sa kanya, patayin niya si John Lennon. So, ginawa niya yung narinig niya. Pinatayin niya si John Lennon. Okay? So, very powerful ito. Okay? They are meant to create self-inferiority and self-doubt in your mind. Minsan nililito ka, nagsasalita o mga nagsasabi sa'yo ng kung ano-ano mga bagay. Basically, parang ganito yan. Pagpasok mo sa isang kwarto, yan. Pagpasok mo sa isang room, you feel like people are talking to you. Ano ba tawag doon pag ganun? Praning ba tawag doon? Ha? Yung parang pagpasok mo, parang tumingin lang sa mga taong ganun. Uy, ako na pinag-uusapan nata ako ah. Parang ganun. Di ba? Ano ba? Tamang hinala ba yun? Ano ba? Parang ganun. Parang ganun. Kung pinag-usapan ata ako. Yan. So, alam mo yun, feeling mo lang. Feeling mo lang. Sabi mo sa katabi mo, feeling mo lang. Yan. Okay? So, feeling mo pinag-uusapan ka, pero hindi ka naman talaga pinag-uusapan. Pero yun yung narinig mo sa isip mo, pinag-uusapan ako dito. Pinag-chichismisan ako dito. Parang ganun. Okay? It causes you to be incredibly withdrawn. Ibig sabihin, imbis na kumonekta ka, kumausap ka sa mga tao, umiiwas ka ngayon. Kasi bakit? Baka kung anong sabihin nito sa akin. Diba? Baka pinag-uusapan ako ng mga to. Okay? So, nagiging withdrawn ka. Ikaw ay humihiwalay, hindi ka sumasama. Yan. Okay? Ano pa? It tells you that you are made inferior and that you cannot do what others are gifted. Okay? So, sabihin, hindi ka bagay, hindi mo, kumbaga parang wala kang sinabi. 'Di ba? Yung iba, ganito, bless, ikaw hindi. Parang ganun, nako-compare mo na yung sarili mo. Okay? That you are not good as the others.
na hindi ka mas magaling, hindi ka maayos, ganun. Ganun na yung mga pumapasok. That God made a mistake when He made you. Yun. Na parang nung pinanganak ka, di ba, lahat ng tao okay, maliban sa'yo. Di ba? Ikaw hindi ka okay. Kasi bakit? Maaring marami nang papasok niyan. Kasi kita mo, sila, buo yung pamilya, ikaw hindi. Naku, babanat na naman yan. O kita mo, niyayakap ng nanay at tatay yung anak, ikaw hindi ka niyayakap, hindi ka talaga mahal eh. Mali ka eh, pagkakamali ka. Gumagano na yung, naintindihan niyo po ba? Diba? Parang gano'n na kung ano nang tumatakbo sa isip mo. Yan. Okay? Tapos ano pa? That God made you less than other people. Okay? Hindi pa yon. Ano pa? That I don't have a purpose. Wala kang layunin. Wala kang, di ba? Wala ka man lamang, pakinabang. I don't think I'm going to live very old. Ayan, negative na mga pumapasok, mga nega na. Mukhang mamamatay ako ng maaga, etc. I don't think I'm going to have a good life. Yan. O kaya, nangyari sa nanay ko, nangyari sa tatay ko, mangyayari din sa akin to. Kaya nangyari sa kapatid ko, mangyayari din sa akin to. So parang praning na praning ka, ganun nang, alam mo, ano nangyari tuloy nun? Nababalot ka ng takot. Diba? At hindi lang yun, naguguluhan ka. Sabi ng Bible, sa Psalms 119 verse 28, my soul is weary with sorrow. Strengthen me according to your word. Kapag tayo kasi pinapakinggan natin yung mga boses sa paligid natin, okay, alam niyo po, kadalasan po, manlulupaypay tayo. Sabi dito, my soul is weary with sorrow. Strengthen me according to your word. Okay? Ang kaluluwa ko'y natutunaw sa kabigatan ng loob. Iyong palakasin ako ayon sa iyong salita. Di ba? Naalala niyo po yung kwento natin dati, yung si David, kasama niya yung mighty men niya. Di ba? Nireject si David ng Israel, nireject din sila ng mga kalaban nila. Tama po ba? So wala siyang kalalagyan. Parang hindi siya tanggap ng sarili ng bayan at ng mga kalaban niya. Okay? So parang wala. Tapos pagdating pa nila dun sa lugar na kung saan nandun yung pamilya nila, ano nangyari? 'Di ba? Kinuha ng mga Amorites yung kanilang pamilya, mga ari-arian, tama po ba? At dahil doon, umiyak silang lahat. Naalala niyo po yung kwentong yun? Parang mga 3 or 4 Sundays ago, yun yung preaching natin. Iyak silang lahat. At dahil sa kanilang tawag dito, kapighatian, di ba? Siyempre, hindi nila alam kung anong gagawin. Gusto nilang patayin si David. Tama po ba? Biro mo, ito yung mga kasama mo sa gera, tinulungan mo, pinakain mo, di ba? Mga rejected, pero nagsama-sama kayo, grupo ng mga api. Yan. Pero bang ganun dito? Mga grupo ng mga asawang api. Yan. Mga lalaki, meron bang ganun dito? Kayo naman, nagpapatawa lang ako, masyado kayong serious eh. Okay. Alam niyo po yun, nagsama-sama yung mga rejected. Mga rejected itong mga to. Nagsama-sama, kasama na po si David. Okay. Pero alam niyo po, nung natunugan o narinig ni David na pinagplanuhan na siyang patayin, ano ginawa niya? Anong ginawa niya? David strengthened himself in the Lord. Yan. Ang hinanap niya, si Lord. Pinalakas niya ang kanyang sarili sa Panginoon. Hindi siya naghanap ng kausap. Yung mga tao nga sa paligid niya, gusto na siyang ganunin eh. Tama po ba? Minsan po sa ating buhay, yung mga kasama natin, not all the time na there is a good, kumbaga parang good yung reaction o yung relationship. Minsan mararamdaman nyo on the rocks, minsan maganda, minsan pangit. Tama po ba? Kaya hindi talaga pwede nating asahan ang tao. Asahan natin ang Diyos. Amen? So sabi, David strengthened himself in the Lord. Nagpalakas siya sa Panginoon. Okay, nagpalakas sa Panginoon. Hindi siya naghanap ng padrino, hindi siya naghanap ng kung sino-sino na makakausap, na makaka-encourage sa kanya. Alam mo, bless ka pa nga. Sabi mo sa katabi mo, bless ka pa. Sige, sabi mo yung katabi nyo, baka mapanis laway niya, sabi mo, bless ka pa.
Alam mo bakit? Tanong mo, bakit? Kasi may cell group ka. May mahihingan ka ng problema mo. Si David nag-iisa. Pero may mga dapat kasama niya, babaliktad na sa kanya at titigukin siya, papatayin siya. And he strengthened himself in the Lord. Kaya nga sabi ng Psalms na binasa natin kanina, my soul is weary with sorrow. Strengthen me according to your word. Kung may mga naririnig tayong mga boses, kung naririnig natin yung mga pangungusap o pangit na mga sinasabi ng mga tao, alam mo, meron naman talaga makikitang pangit sa atin eh. Tama po ba? Hello? Meron naman talaga eh. Lahat tayo meron eh. Wala din tong perfect. Pero ano kaya yung sinasabi ng Lord sa'yo? Yan ang hanapin mo. Sabi mo sa katabi mo, yan ang hanapin mo. Yan ang pakinggan mo. Amen? Pakinggan mo. Pakinggan natin yung sinasabi niya. Kaya nga sabi sa Romans chapter 12 verse 2, yan, don't copy the behavior and customs of this world, but let God transform you into a new person by changing the way you think. Kailangan mabago yung isip. Paano mababago yung isip? Baguhin mo yung pinapakinggan mo. Amen? Baguhin natin yung pinapakinggan natin. Sino naglalagay ng mga bagay sa isip natin? Kung yan ay Word of God, pinapasok mo sa isip mo, mababago ka. Okay? Kung yan ay mga chismis o mga sinasabi ng ibang tao, mahihirapan talaga tayong magbago. Okay? So sabi dito, but let God transform you into a new person by changing the way you think. Kailangan mabago ito. Okay? Ng Word of God. Then, you will learn to know God's will for you. Malalaman mo daw yung kalooban ng Diyos para sa iyo, which is good, mabuti, and pleasing and perfect. Okay? Kalugod-lugod. Okay? Ganap. Kalugod-lugod sa kanyang paningin. So, yun po. Kailangan mabago po yung ating pag-iisip. At, di ba, baguhin din natin yung pinapakinggan natin. Okay? Kaya nga, tanungin mo yung katabi mo, anong sabi ng Lord sa iyo? Yan ang mahalaga. Okay? Di ba, sabi ko sa inyo, di ba, minsan ganun tayo eh, meron tayong mga kasama sa bahay, pamilya, ano, so near yet so far. Di ba, may kasabihan ganun, so near yet so far. Kasama mo, pero nandun lang, pero hindi kayo nag-uusap, hindi kayo okay. Diba? At ganun nga, growing up as a teenager, no, dati sa pamamahay namin, andun yung father figure, nandun yung father ko, pero hindi kami ganun ka-close. Okay, hindi kami close. So, I didn't really had a father figure na mag-guide sa akin. Okay? At one time, sabi ko noon, Lord, pwede bang Lord, ikaw na lang maging tatay ko? Yan. Okay. At ito po, sumagot po si Lord sa akin. Alam niyo po ba sumasagot si Lord? Hindi to naniniwala sumasagot si Lord. Sumasagot siya. Alam niyo po, nabasa ko na ang buong Bible ilang beses. Pero, nung nangusap sa akin, anak, buksan mo sa Psalm chapter 2, verse. Nung nangusap sa akin, ito, basahin natin. Okay. Yung mga nagtatanong na, Lord, pwede ba kitang maging tatay? Yan. Basahin natin. 1, 2, 3. I will proclaim the Lord's decree. Kumbaga, sasabihin ko, ipapahayag ko ang sinabi ng Diyos. Ano daw yung sinabi ng Diyos? He said to me, you are my son. Today, I have become your father. Wow. Ikaw ang aking anak, mula ngayon, ako na ang iyong ama. Nung nabasa ko po yan, umiyak po ako kasi sabi ko, akala ko, kumbaga parang joke-joke lang. Pero totoo eh. Sumasagot si Lord eh. Amen? Amen po ba? Sumagot siya o sabi niya, you are my son. Today, I have become your father. So, imbitahan natin siya. Ano ang sinasabi ng Lord? Higit pa sa sinasabi ng tao. Amen? So, yan po yung unang giant, no? Ito pala, sayer. Okay, mga naririnig natin. Number 8, Canaanites. Ano tong Canaanites? Zealousness or premature opportunity. Pag sinabing silos ka, masigasig, di ba?
yung masigasig. Kaso yung pagkasigasig natin minsan wala sa panahon, wala sa hulog. Premature, ibig sabihin, yun nga, wala sa panahon, maaga, napaaga. Okay? Ibig sabihin, nauuna tayo. Imbis na sumabay tayo sa panahon ng Diyos, inuunahan po natin siya. Premature, hindi pa panahon. Amen. Naalala ko po yung may sinabing merong isang woman of God na preacher, sinabi ito, okay? So ano ba yung ginagawa nitong mamaya ko bibigyan yung sample, no? It causes us to want to do something and not wait on the timing of God for our lives. Hindi natin inaantay yung timing ng Diyos. Di po ba? Kumbaga, di ba, pag ang isang bagay hindi pa napapanahon, di ba, mapaprutas yan, masarap po bang kainin? Hindi. Ganun po, pag hindi mo pa panahon at pinilit mo, yun po, dun tayo talaga nagkakaroon ng problema. We immediately launch out into the deep when God hasn't told us to do it yet. Sabi sa Ecclesiastes chapter 3 verse 1, tingnan natin. To everything, there is a season, a time for every purpose under heaven. Sa bawat bagay ay may kapanahunan at panahon sa bawat panukala sa silong ng langit. Yung ibang salin naman sabi, ang lahat sa mundong ito ay may kanya-kanyang panahon. May kanya-kanyang oras. Yan, okay? So, alam niyo po, minsan katulad nga ito yung sinabi ng isang preacher na babae, sabi niya, yung mga kabataan, lalo na sa mga kabataan na pumapasok sa relationship, yan. Pagpapasok ka sa isang relasyon at hindi nyo papanahon, magkakaproblema. Ulitin ko ha, pag pumasok ka sa isang relasyon nang hindi pa napapanahon, magkakaproblema. Alam niyo po ba, ang babae kadalasan mas mature ang isip kaysa sa lalaki? Salamat sa nag-amen. Totoo po yun. Mas may responsibilidad kagad ang babae kaysa lalaki. Mas mature ang isip ng babae kaysa lalaki kagad. Sa maraming aspeto. Okay? At kapag pumasok sa relationship, mas seryoso ang babae. Kadalasan, hindi ko naman sinasabing 100%, meron din mga malulokong babae. Sa totoo lang. Totoo. Di po ba? Totoo. Meron. Noon nga, akala ko lalaki lang ang sumasa kabilang bakod eh. Kahit babae pala, sumasa kabilang bakod nga eh. Sa Bible nga, makikita mo eh. Si Mrs. Potiphar, di ba? Makikita niyo po. Di ba? Nabighani kay Joseph. Nasa Bible yun ha. May asawang babae. Napugian kay Joseph. Biro mo? Nung hindi pinapatulan ni Joseph, di ba? Siya na ang sumusugod kay Joseph. Di ba? Kita nyo, nasa Bible po yun. So, ibig sabihin, ito po, ba't pa ako napunta doon? Okay. Ibig sabihin, alam niyo po, pag hindi pa panahon, ito po ang nangyayari. Okay? Kasi bakit? May nangyari po kasi ganito na pangyayari sa church nila. Sabi, ganito, nagkaroon na ng relationship, boyfriend-girlfriend relationship. Yan. Alam nyo, minsan, yun nga, hindi pa panahon, nandoon. At lumalim pa yung relationship nila. Minsan, yung ginagawa na ng mag-asawa, ay ginagawa na nila na hindi pa dapat. Hindi pa nga sila, kumbaga, kasal. Ganun na ang ginagawa nila. Hanggang sa nagka-problema yung babae, nabuntis yung babae. Okay, syempre, kasi ginagawa nila yung ginagawa ng mga mag-asawa eh. Nabuntis yung babae. Ngayon, yung lalaki, imbis na tulungan siya sa mga gawaing bahay, mga kailangan, alam niyo po kung anong ginagawa? Tanongin niyo ko ano. Naglalaro ng games. So, problemado yung babae kasi walang trabaho, wala silang makain, ang daming gawaing bahay, etc. Tapos yung kanyang kapartner na lalaki ay puro games.
So nagsabi na dun sa pastora, Pastora, ito yung problema ko, yung partner ko. Sabi niya, kayo naman kasi hindi niyo pa panahon pinasok niyo eh. Ito pa yung panahon na dapat nag-aaral kayo, ito pa yung panahon na dapat nag-e-enjoy kayo sa buhay. Na parang mga bata. Minsan kasi, ang bata-bata pa nagpupumilit maging matanda. Hindi mo pa panahon. Huwag kang magmadali. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang magmadali. Pero 16 ka pa lang, gusto mo, itsura mo, 20 ka na, 22, ganon, 24. Di ba? Kung hindi mo pa panahon, huwag kang magmadali. Kasi bakit? Hindi mo ma-enjoy ang buhay. Magsisisi ka. Yung panahon na dapat naglalaro ka, ngayon dapat magtrabaho ka na. Kasi bakit? Meron ng responsibilidad eh. Tama po ba? Hello, nag-guess nyo ako. Totoo po ito, real talk, life stories to. Totoong mga kwento ng buhay. Kaya sinasabi lang nasa huli ang pagsisisi. Kasi bakit? Hindi ka nag-iisip eh. Hindi ka nag-iisip. Hindi pa panahon. Pinilit mo, pinasok mo, bulaga. Ayan na, wala ka na magagawa. Tama po ba? So hindi mo pwedeng talikuran yon. Kailangan harapin mo na yon. So yun po, yan. Kaya lahat po may panahon. We fail to recognize the timing of God. Timing, sabi mo sa katayo, may timing. Ang lahat ng bagay. Okay? Pag tayo po ay hindi tumakbo sa timing ng Diyos, magkakagulo po talaga. When we launch out prematurely, we are out of timing in God's plan. Things don't work out the way it should be. Hindi talaga magiging maayos. Nag-e-expect ka ng kaayusan, ikaw mismo ang lumabag sa oras at panahon ng Diyos. Ang lahat nga ng bagay, may panahon eh. Tama po ba? Amen? Amen po ba? So kahit nga po yung puno ng mangga, may panahon ng pagbunga yan. Pag pinilit mo, hindi matsalap. Tama po ba? So lahat ng bagay talaga ay nasa timing ng Diyos. Okay? So we get discouraged and we quit. Yun po ang nangyayari eh. Imbis na gumaganda ang buhay, nadadagdagan ng problema natin. It causes us to withdraw and be passive. We don't achieve what God called us to do because we quit. Yan ang gusto talagang gawin ng giant na ito. Magmadali ka para magka-problema ka, para ma-overwhelm ka na sa problema mo at aatras ka na lang, mag-quit ka na lang. Timing is very important. Sabihin mo sa katabi mo, importante ang timing, kapatid. Okay? So Proverbs chapter 20, verse 21, kahit sa inheritance, kahit sa yung yaman. Minsan sabi ito, Proverbs 20:21, an inheritance gained, hastily at the beginning will not be blessed at the end. Yung mga instant get-rich scheme, biglang yaman. Kita mo nyo po, yung biglang yaman, minsan, dahil sa ngayon lang sila nakahawak ng pera, hindi nila pinaghirapan ito. Diba? Hindi nila pinagtrabahuhan. Kaya kung gumastos, kala mo walang bukas. Ganon gumastos. At isang araw, bubulaga sila, mas mahirap pa sila kaysa nung una. Amen? So, dapat maintindihan natin mabutin. Alam niyo po yung kwento ng the parable of the prodigal son. Hiningi niya yung mana niya. Nasa panahon na ba? Buhay pa nga yung tatay eh. Amen? Buhay pa yung tatay, hiningi yung mana. Kapal ng mukha, lakas ng loob nito. Pero, mabait yung tatay. Sige, hinati niya yung estate. Binigay niya doon sa bunsong anak. Di malaki yung hawak ni Bunsoy. Kala niya, enjoy na siya. Nagpakalayo-layo siya sa piling ng kanyang tatay. Pumunta sa isang lugar. Siyempre, big time siya doon. Tama po ba? At yung pera, sabi ka ng Bible, sa Luke chapter 15, nawaldas. Nawala. And then, nagkaroon pa ng tagutom sa lugar na yun. Kung saan pa naman magkakaroon ng tagutom, dun pa sa lugar na yun mismo. Okay. At ano nangyari? Wala na po siyang makain.
kahit trabaho po, wala po siyang makuhang trabaho, kundi magpakain ng baboy. Para sa isang Hudyo, bawal po yun. Hindi po kumakain ng baboy ang Hudyo. At hindi lang yun, maging nandoon ka sa loob ng kulungan ng baboy at nagpapakain ng baboy, pinakamababa na po yun. Binagsak mo ng sarili mo. Sobrang baba na. Ganun po yun nangyari. So minsan ganun, pag tayo wala pa sa panahon, alam nyo yung kakamadali natin, imbis na tayo ay mapagpala, mas lalo pang napapahamak. So yun po ang problem, okay? It is very important for all of us to go through God's process of waiting. Okay, sabihin mo sa katabi mo, mag-antay ka. Okay, dumaan ka sa proseso. Ayaw natin ng process eh. Kasi bakit? Ayaw natin ng waiting. Yung salitang wait, ang tagal eh. Tama po ba? Parang ayaw ko na mag-antay. Gusto ko ngayon na. Okay. Si Lord gusto niya mag-antay ka kasi may hinuhubog pa sa atin. Alam ng Lord kung kailan niya ibibigay sa tamang panahon. Amen? So, kailangan duman tayo sa proseso ng pag-aantay. Kasi doon tayo hinuhubog. Yan. Remember, God is preparing you for something big. Amen? Siyempre, pag malaki, matagal. Amen? Kung gusto mo yung saglit lang, munggo. Tama po ba? Munggo. Kung gusto mong yung pang big time, medyo malaki kita, di mangga. Hindi munggo. Amen? Sabi mo sa katabi mo, mamili ka. Munggo o mangga? Munggo, sandali lang yan eh. Amen? Yung mangga, mag-aantay ka. Pero kapag nagbunga, wow. Okay? Lalo na ano ba yung masarap na mangga? Galing Sambales ba? Davao? Davao ba? Kalabaw. Oh, di ba? So yun mag-antay tayo. Okay, yun po yun. Sabihin mo nga ulit sa katabi mo, mag-antay ka anak. May tamang panahon. Amen? May tamang panahon. Okay? At pag dumating yung tamang panahon, babakapan ka ng Lord. The Lord knows what we need as individuals who are called to do His purpose. So just wait upon the Lord and go through the process of God's equipping. Dumaan ka lang doon. Magpa-equip ka lang kay Lord. Magpaayos ka lang kay Lord. Number 9, okay? So ano yun? Canaanites, yung nagmamadali. Ito naman, Girgashites, stranger ang ibig sabihin. Ano yung stranger? Sabihin, hindi kilala. Okay? Dayuhan. Okay? Meaning, out of place ka. Out of place. Okay, feeling out of place. Kahit saan ka magpunta, feeling mo out of place ka. Okay, may mga ganyan ba kayong pakiramdam? Yan. Pupunta kayo sa family reunion, feeling mo out of place ka. Magkakaroon kayo ng reunion ng mga classmates mo, feeling mo pa rin out of place ka. Di ba? Magkakasama kayo ng pamilya mo, feeling mo out of place ka. Di ba? Parang, di ba? So you may be attending a church for 10 years, but you don't feel at home at your church. Okay? It keeps you from growing roots. Ibig sabihin, hindi ka lumalalim. Hindi ka kumokonek. Hindi ka parang lahat ay lang, ang tawag dito, kumbaga parang compliance lang, makasunod lang, pero yung lumalim, lumago, di ba, kumonekta, wala. It keeps you from maturing in the Lord. Hindi ka nagmamature kay Lord. It keeps you from having good relationships with people. Amen? Alam niyo po, para magkaroon ng good relationship, hindi mo lang kailangan maipakita yung maganda. Kahit yung pangit. Tanungin mo yung katabi mo, handa ka ba? Makita, hindi lang yung maganda, pati yung pangit sa'yo. Kasi doon mo masusubok kung kasama ka, kung tanggap ka. Kasi kung lahat lang maganda, tapos biglang may isang pangit na nakita sa'yo at iniwang ka na, ibig sabihin, hindi yun totoong kaibigan, hindi yun totoong pamilya mo. Amen? At tumahimik na lahat.
So, kailangan makita. Okay, kaya dito sa church, sabi mo, you are welcome. Yan. Here in this church. Welcome po tayo. Yes, meron tayong strengths, meron din tayong mga weaknesses. Pero together, let us help each other na ma-overcome yung weakness. Amen? By the strength of the Lord. At mapapalakas yun through relationships. Kasi malay mo, yung kahinaan mo, sa iba, sisiw lang pala sa iba. Brad, bro, o kaya Mars, yan ba ang kahinaan mo? Napagtagumpayan ko na yan eh. Ganito lang gawin mo. Tama po ba? O yung iba naman, sa'yo, mahina sila sa ganun. Ikaw naman, pagdating sa'yo, sisiw lang yan. Ganito lang gawin mo, Brad. Tama po ba? So doon nagtutulungan kayo para lumakas at maging katulad ni Kristo. Amen? So, yun po ang ginagawa ng Girgashite. Ikaw ay hinihiwalay, nilalayo. Okay? At hindi lang yun, tawag dito, hindi ka nakaka-connect sa mga tao. Deuteronomy 31 verse 8 says, do not be afraid or discouraged, for the Lord will personally go ahead of you. Wow! Pag sinabing personally, siya mismo ang mangunguna. He will be with you. He will neither fail you nor abandon you. Intindi niyan. Amen? Sabi sa Tagalog, si Yahweh ang mangunguna sa iyo. Siya ang mangunguna. Sasamahan ka niya. Hindi ka niya bibiguin o pababayaan man. Kaya't huwag kang matakot ni panghinaan ng loob. Sasamahan ka niya eh. Amen? Amen po ba? Alam nyo, kaya isa rin sa maganda, alam nyo po, gawin yung kabady-body din si Lord, kausapin nyo po siya. At nangungusap po si Lord. Okay, nangungusap siya. At sabi sa Psalms 68, verse 5 and 6, yan. Ito ay nasa The Passion Translation. Basahin natin. 1, 2, 3. To the fatherless, He is a father. To the widow, sa mga balo daw, He is a champion friend. Wow. To the, To the lonely, sa mga feeling OP, yan, out of place. To the lonely, He makes part of a family. Dadaling ka niya sa isang pamilya. The prisoners, He leads into prosperity until they sing for joy. This is our holy God in His holy place. But, kumabig dito, for the rebels, yung mga lumalaban sa Diyos, kumukontra sa Kanya, there is, heartache and despair. Yan. So, mamimili ka lang din dyan. It's either aayon ka sa Diyos o lalaban ka sa Diyos. Pag umayon ka, yan ang gagawin niya. Magiging tatay siya sa iyo. Kung ikaw ay balo, magiging kaibigan mo siya. Champion friend. Okay? At sabi dito, kung ikaw naman ay OP, ikaw naman ay malungkot, kasi wala kang kausap, okay? Sabi dito, dadaling ka niya daw sa isang pamilya. Okay? At sa mga nakapreso, nakakulong, palalayain ka. At sabi dito, He leads you into prosperity. Okay? Pagagandahin ng buhay mo. Yan daw ang ating Diyos. Okay? So, anong giant yon? Girgashites, stranger. At yung panghuli, dito na tayo, the Jebusites. Ano ba yung Jebusites na yan? Downtrodden or depression. Yan. Downtrodden or depression. So it creates, itong giant na ito, it creates a feeling of anxiety and depression. Pag sinabing anxiety, lagi kang nag-aalala. Wala naman dapat ikaalala. Yan. Okay? Feeling of being anxious, yan. Balisa, pagkabahala, ligalig, yan. Okay? So, laging nag-aalala. Ang depression naman ay panlulungkot, kalungkutan, kapighatian, okay? Severe despondency, okay? Severe feelings of hopelessness and inadequacy, di ba? Parang helpless ka. Diba? Kawawa ka. Yan. Okay. Nade-depress ka. At karamihan po ng nade-depress, karamihan po ng mga anxious, alam niyo po, minsan it goes to suicide.
Nagkakaroon ng suicidal tendencies. Okay? So, minsan, the victim, ito yung, para kang ikaw yung biktima. Biktima o victim mentality where we blame others for our lack of success. Sinisisi natin yung ibang tao dahil hindi tayo maging successful sa ating mga ginagawa. A feeling of condemnation for not doing enough. Yan. Parang laging kulang, di ba? Hindi maayos. Basta yun. This causes stress, anxiety, depression, etc. Kaya ang iba, umiinom na ng mga prescription meds. Pampakalma, alam mo yun. Hindi makatulog, iinom na ng pampatulog. Di ba? Minsan, sa sobrang pag-worry at talaga, minsan hindi pa rin makatulog pa rin eh. Okay? Hindi pa rin makatulog. Okay? Sabi ng Bible, alam niyo po ba, yan, karamihan ng mga sakit ay nanggagaling sa pag-aalala. The Bible says in Proverbs 12 verse 25, anxiety in the heart of man causes depression. But a good word makes it glad. Yan. Nakapagpapalungkot sa tao ang kabalisahan, ngunit ang magandang pananalita ay kaaliwan. Okay? So kapag tayo anxious parate, kaya nga sabi sa Matthew chapter 6 do not, ano sabi ng Lord? Do not, hello, may kausap ba ako? Do not, Matthew chapter 6, worry, huwag kang mag-aalala. Ano susuotin, anong kakainin, di ba? Paano nabuhay? Sabi nga ni Lord, tingnan mo nga yung sabi nga ni Solomon, tingnan mo yung mga bulaklak. Paano na nadadamitan yung sarili na. Yung mga ibon nga, pinapakain ng Lord eh. Amen? Ikaw pa, tingnan mo yung katabi mo. Walang trabaho yan. Lusog-lusog yan. Tingnan mo. Di ba? Paano pa pag nagkatrabaho yan? Baka mas lalong lumusog pa yan. Amen? Hindi pinababayaan ng Diyos. Amen? So sabi mo sa katabi mo, huwag kang mag-alala. Okay. Huwag kang mag-alala. Kasi hindi naman nababawasan yung problema natin kapag nag-alala tayo. Nagdadagdagan pa nga eh. Tumataas ang BP. Tama po ba? Hello? Tumataas ang BP, tapos naninikip ang dibdib, nahihilo. Alam niyo po, tama ba? Kung ano-ano na tumatakbo sa utak. Pero pag nakakita ng violet yan at saka ng kulay blue yan, lumiliwanag ang mga mata niyan. Tama po ba? Ngumingiti na yan kahit kulang yung mga ngipin yan. Lumalakas yan, di ba? Hindi makatayo yan, makakatayo yan, makakaabot yan. Amen? Pero alam niyo po, laliman pa natin. Higit pa sa violet at sa blue. Dapat si Lord, ang salita ng Diyos ang magpapalakas sa atin. Amen? Amen. Sabi nga ng Philippians 4 verse 6. Yan. Philippians 4 verse 6. Yan. Kailangan mabago talaga yung ating pag-iisip. Do not be anxious. Okay? Tama ba? Verse 6 po. At nasa 7 ka na, anak. Advance ka masyado. Gusto mo na ako matapos. Ha? Bakit? Ba't ayaw lumabas? Ay, sorry. Ayan. May napindot ba ako? Ayan. Okay, may napindot nga ako. Okay. Do not be, anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition with thanksgiving, present your request to God. Sabi sa Tagalog, huwag kayong mag-alala sa anumang bagay. Kausapin mo yung katabi mo, huwag kang mag-alala. Sabi mo ulit, huwag kang mag-alala. Pumapangit ka. Tama po ba? Pag lagi tayo nag-aalala, nagsasalubong yung mga kilay natin, imbis na nakabanat ito, gumaganon, kaya bumabagsak na. Okay? So, alam niyo po, yun huwag po tayo mag-alala sa lahat ng bagay, sa anumang bagay. Sa halip daw, ilapit sa Diyos ang lahat ng pangangailangan nyo sa pamamagitan ng pagrereklamo. Ano daw? Sa pamamagitan ng paghihimagsik.
sa pamamagitan ng pananalangin, pagdarasal, na may, pasasalamat. Biro mo, wala ka pang natatanggap niya, nagpapasalamat ka na. Nagpe-pray ka pa lang, Lord, pahingin ng pantuition. Lord, di ba, sa darating na pasukan, biro mo, layo pa, nagkakabakasyon pa lang. Eto naman, magpapasukan na sa, kailan ba? 16 ba? 15 ba? 16? O biro mo, magpapasukan na. Lord, ito na naman, pasukan na naman, di ba? Ano na naman? Kailangan ng pangmatrikula. Pero salamat, Lord. Biro mo, wala pa na. Nagpapasalamat ka na. Amen? Kung ikaw yung nagbibigay, biro mo, hindi pa nabibigay, nagpapasalamat na. Ewan ko kung mahiya kang hindi mo ibigay. Amen po ba? Talaga ibibigay ng Lord. Sabi ko, panalangin ng may pagrereklamo. Na may, kadalasan ganyan ang panalangin natin. Lord, akala ko ba? Lord, bakit ganun? Lord, puro reklamo eh. Alam niyo po, ang bayang Israel, nung sila ay pumunta sa lupang pangako, galing Ehipto galing sila bilang mga slaves, mga alipin. Tinanggal sila ng Lord doon, dadalhin sila sa lupang pangako. Alam niyo po, bago pumunta doon, tinesting sila ng Lord. Imbis na magpasalamat sila, puro reklamo. Alam niyo po, karamihan sa mga nagreklamo hindi nakarating. Yung mga batang henerasyon lang ang nakapasok. At yung dalawang medyo may edad, na ang pangalan, diniscuss natin ito last Sunday. Di ba yung 10 espiya, naalala niyo po? Hindi, 12 espiya, pero yung 2, sabi nila, kaya natin yan! Sa tulong ng Diyos. Di ba? Bakit? Tinapay lang sila. Sabi ng 10, hindi natin kaya. Mga higante, mga yan. Para tayong mga tipaklong. Tama po ba? Sabi ng 2, hindi. Tinapay lang sila. Sabi ng isa, tipaklong. Kaya tanungin katabi mo, ano sa tingin mo? Sige, kausapin mo, ano sa tingin mo sa sitwasyon sa buhay mo? Tinapay o tipaklong? Sabi mo yan, ha? So, dapat mabago talaga eh. Tinapay. Okay? So, yung nagsabing tinapay, nakapasok sila. Yung nagsabing tipaklong, patay sila lahat. Hindi sila nakapasok doon sa pinangako ng Diyos. Amen? Amen po ba? So, yun, mamili lang tayo. Okay? Verse 7, sabi dito, and the peace of God, kapag daw tayo nanalangin, na may pasasalamat, okay? And the peace of God, ang kapayapaan ng Diyos, which transcends all understanding. Okay? Ibig sabihin, kahit hindi mo maunawaan, kahit hindi ito maintindihan, pero binabalutan ka ng kapayapaan ng Diyos. Tama po ba? Nagegera na, nagkakagulo na sa paligid mo, ang tawag dito, yung pag nagpapanik buying na. Ikaw, hindi ka makapag-panic buying. Tanungin niyo ako bakit? Walang pambili. Hayaan mo sila mag-panic buying. Ang dami nilang pera. Ikaw, hindi ka nagpapanik kasi wala kang pambili. Pero may malaki kang Diyos. Amen? Sino ba yun? Yung pinapunta ng Diyos sa may river, sa may ilang, kasi tagtuyot o taggutom, may nagdi-deliver na uwak ng pagkain. Amen? May nagdi-deliver bago pa itong mga Grab Food, Food Panda, may nagdi-deliver na. Amen? So, kung ang Diyos nga, pinapakain yung mga anak niya, sabihin mo sa katabi mo, ikaw pa. Amen? Ikaw pa. So, sabi ito, dahil daw doon, babalutan tayo ng kapayapaan ng Diyos, sabi dito, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Kasi yun po yung pinupunta riyan ng kaaway, yung puso natin, yung sentro. Pag naapektuhan na po tayo sa pag-aalala, pagrereklamo, wala na. Pasok na ang kaaway para sirain na tayo. Okay? At hindi na maganap yung plano ng Diyos. So, eto na yung tanong, is there any giant in your life that you need to conquer and destroy with the help of the Holy Spirit? Yan. Ano po yung mga pinag-usapan natin? Yan. Pakita nyo nga po yung last slide. Yan.
Sino ba yung mga giants na pinagpaglalabanan mo? Ito ba yung mga naririnig-rinig mo sa ear? Yan, the Amorites. Ito ba yung Canaanites na, alam mo, hindi pa panahon pero nagpupumilit ka? Yan. Kaya ano pa? Number 9, Girgashites ba? Na feeling mo, OP ka, saan ka magpunta? Out of place ka. Kaya hindi ka makakonekta, hindi ka lumalago, hindi lumalalim yung relationship mo. Number 10, Jebusites ba? Ito yung downtrodden depression. Kasi anxious ka, lagi kang nag-aalala. No? Imbis na nagpapasalamat ka, puro reklamo. Yan. Ano ba yung mga kailangan natin pagtagumpayan? Tayo po tayong lahat. Let's pray. Hallelujah. Dear Lord, kaming lahat ay naririto. Nasa inyong harapan. At nakikita niyo po kami, Panginoon, ang aming mga iniisip, ang aming mga nararamdaman, ang aming sitwasyon, ang aming buhay, wala pong naitatago sa iyo. Sa oras na ito, Panginoon, sabi mo, ang nagpapakumbaba sa iyong harapan ay itinataas mo. At ang nagmamataas, binababa mo. Sa oras na ito, O Diyos, nais naming makasumpong ng biyaya mo para sa bawat isa sa amin. At anumang mga higante na pumipigil sa aming paglago, pumipigil sa aming paglipad, pumipigil sa aming pag-angat, itong lahat ng gawa ng mga higanting ito, mawasak na sa aming mga buhay. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Lalo na kung ito'y nakagawian ng mag-alala. Kung ito'y naging parte na ng buhay namin. O maaring nasa sitwasyon kami na kompromiso dahil sa pagmamadali. Panginoon, sa oras na ito, pakinggan niyo po ang inyong mga anak. Yan. Kung ikaw, alam mong nangusap si Lord sa iyo sa mga tinalakay natin ngayon, if God has spoken to you, why don't you repent? Yan. Sabihin, Lord, sorry. And renounce. Lord, tinatalikuran ko na yung pag-aalala. Ayoko nang mag-alala. Yan. Sige, kung ano man yung mga bagay na yun, Lord, sorry, nanguna ako. Pinangunahan kita. Kaya ganito ang nangyari sa buhay ko. Yan. Sige, kausapin mo siya. Speak to the Lord. Lord, hear us, hear your people pray. At anumang bagay, Panginoon, na kailangan naming gawin sa tulong ng iyong banal na Espiritu, Lord, tulungan niyo po kami. I pray, O God, for our emotions to be healed. Hilumin niyo po yung aming mga emosyon. Lalo na yung mga trauma na pinagdaanan namin dahil sa aming pagsuway o pagkabagsak, dahil nanaig ang sarili, ang laman, kaysa ang Espiritu mo, O Diyos. Patawarin niyo po kami sa mga naisip namin, Lord. Mga nasabi namin, nagawa namin, Panginoon, laban sa iyo at sa aming kapwa. At hinihiling namin ang banal na dugo ng Panginoong Hesus. Linisin kami lahat ngayon. Tanggalin, Lord, lahat ng mga sumpa, hadlang, pagkagapos sa kaaway, mga maling paniniwala at kasinungalingan na nilalagay sa aming puso't isipan. Yan. Sige, kung ano pa, repent. Kung ikay naniwala sa sinasabi ng ibang tao sa iyo, yan. Imbis na pinanghawakan mo ang sinasabi ng Diyos sa iyo, I want you to repent. Sabi mo, Lord, sorry, mas naniwala ako sa sinabi nila kaysa sa sinabi mo. Simula ngayon, Lord, pangahawakan ko ang salita mo
Hallelujah. Thank you, Lord. I pray, Holy Spirit, ikaw po ang tumulong sa bawat isang makalaya sa anumang higante na gumagapos at nagpapahirap sa bawat isa. Nawa maranasan namin ng kalayaan. Nawa maranasan namin at malakaran namin, Lord, yung destiny, yung magandang plano mo para sa bawat isa sa amin. Thank you, Lord. And I pray, Lord, huwag kaming mag-alinlangan, huwag kaming matakot, sapagkat kung ikaw ay para sa amin, if you are for us, who can be against us? Wala. Salamat po, Panginoon. Sa oras na ito, nawa, patuloy po kayong mangusap sa amin, lalo na sa aming mga tagapanood. Touch them, O God, and help them, O God. Deliver them through the power of your Holy Spirit. And thank you, Lord, today we remember of your goodness. And we, Lord God, partake of the Holy Communion today. Let's prepare our hearts. Hallelujah. I've tried so hard to see it. Took me so long to believe it, that you chose someone like me to carry your victory. Perfection could never earn it. You give what we don't deserve, and you take the broken things and raise them to glory. You are my champion. Giants fall when you stand undefeated. Every battle you've won. I am who you say I am. You crown me with confidence. I am seated in the heavenly place, undefeated, with the one who has conquered it all. Okay. Let's prepare our hearts for Holy Communion. Pastor Dilbert, pwede bang palitan to? May basag ata to. Hindi pa ako uminom, nababawasan na eh. Ayan, bloopers. Okay lang yun. Okay lang na may pagkakamali. Amen po ba? Taas po natin ang tinapay. Lord, salamat. Yes, God, we are imperfect, but you are a perfect God. And thank you, Lord, for loving us. Thank you, Lord. Bagamat, Panginoon, no one would fight or stand for us, but you chose us. And you stand for us. And you love us, O God. Salamat po, Panginoon. We remember what you've done for us on the cross. Salamat po. And Lord, we remember Isaiah 53 that by your stripes, by your wounds, we are healed. Kaya kung meron kang sakit na nararamdaman sa iyong katawan, meron kang mga mapapait na alaala ng nakaraan, yan, mga hurts, mga sugat, let the stripes of Jesus, the wounds of Jesus, heal you. Amen? Sabi natin, by the wounds of Jesus, By the wounds of Jesus, I am healed. I am healed. Let's break bread. Yan. Pwede natin i-dip at kainin. Taas po natin ang juice. Ang juice na ito ay ang banal na dugo ng ating Panginoon. Thank you for your blood, Jesus, that has washed away all our sins. Thank you for your blood that has made us holy and that has brought us near the Father. Thank you, God, for making a way for us to be restored to the family of God,
Thank you, Father. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. Lahat ng meron dyan sa heaven, Lord, we claim it. Lord, pagpalain niyo po ang bawat isa dito, Panginoon. Thank you, Father. Inumin po natin in Jesus' name. At sa oras na ito, dadako tayo sa ating pagbibigay. And let's worship the Lord. Pasalamatan natin siya. Kahit na may problema, kahit na may kinaharap tayong problema, let's praise the Lord. Let's worship Him. Amen. Crashing down, I have the authority. Jesus has given me. When I open up my mouth, miracles starts breaking out. I have the authority. Jesus has given me. When I lift my voice and shout, every wall comes crashing down. I have the authority. Jesus has given me. When I open up my mouth, miracles starts breaking out. I have the authority. Jesus has given me. You are my champion. Giants fall when you stand undefeated. Every battle you won. I am who you say I am. You crown me with confidence. I am seated in the heavenly place, undefeated, with the one who has conquered it all. You are my champion. Giants fall when you stand undefeated. Every battle you've won. I am who you say I am. You crown me with confidence. I am seated in the heavenly place, undefeated, with the one who has conquered it all. You are my champion. Giants fall when you stand undefeated. Every battle you've won. I am who you say I am. You crown me with confidence. I am seated in the heavenly place, undefeated, with the one who has conquered it all. Thank you, Lord, for your word. Taas mo natin ating mga kamay. And Father, I pray for your blessings upon your people. Bless each and everyone here. I pray, O God, for the spirit of truth, the spirit of the conqueror, the spirit of the living God to be upon everyone here right now. Holy Spirit, I pray that you break every yoke, destroy every giant, O God, that hinders our way in fulfilling the Word of God, in fulfilling the destiny that God has given us, in fulfilling, O God, hallelujah, to give you glory, honor, and praise, Lord God. And I pray, Lord, dalangin ko, Panginoon, tulungan niyo ang bawat isa, Panginoon, sa kanilang pamumuhay, sa bawat pamilya, O Diyos. I pray, maranasan nila ang kalayaan, pagpapala mo, Panginoon, at ang magandang plano mo para sa kanilang buhay. We declare healing to those who are sick right now. And we declare right now, the blood of Jesus be upon you in Jesus' name to destroy any sickness right now. Hallelujah.
And every thought, every word, lahat ng mga nagmurmur, nagsasalita sa mga isip namin, ginagapos namin ito in the name of Jesus. And we silence you, devil, right now with the blood of Jesus. Let the blood of Jesus speak a better word on our behalf. Thank you, Lord. And Lord, totoo po, you say, ikaw po ang nagsasabi kung sino po kami. Hindi po ibang tao, hindi po sino pa man, Panginoon, kundi ikaw lamang ang may karapatang magsabi kung sino kami. Thank you, God. Bless those who have given their tithes, their offering. Bless those who are supporting continuously our ministry. Pagpalain niyo po yung mga nanonood sa aming FB Live at madagdagan pa po, Panginoon. And Lord, we thank you, Lord, sa aming pagsasaluhan ngayong hapong ito. Thank you, Father, Son, and Holy Spirit. Lord, we give you all the glory, all the honor, and all the praise. Hallelujah. Let the children of the living God arise in victory. In Jesus' mighty name we pray. And everybody say, Amen. Amen. Has given me when I open up my mouth, miracles start breaking out. I have the authority. Has given me when I lift my voice and shout, every wall comes crashing down. I have the authority. Jesus has given me when I open up my mouth, miracle starts breaking out. I have the authority. Jesus has given me. You are my champion, and giants fall when you stand undefeated. Every battle you've won, I am who you say I am. You crown me with confidence. I am seated in the heavenly place, undefeated, with the one who has conquered it all. You are my champion. Giants fall when you stand undefeated. Every battle you've won, I am who you say I am. You crown me with confidence. I am seated in the heavenly place, undefeated, with the one who has conquered it all. And giants fall when you stand undefeated. Every battle you've won, I am who you say I am. You crown me with confidence. I am seated in the heavenly place, undefeated, with the one who has conquered it all. Hallelujah. Let's give the Lord the praise. Come on, palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Sige po, makakaupo na po tayong lahat. Thank you, God. Hallelujah. He is our champion. Amen? Hallelujah. Kaya, sabi mo sa katabi mo, champion ka rin. Okay, hindi lang halata. Okay.
I believe na there will come a time, no, na itong mga kahinaan natin, pagtatawanan na lang natin yan. Kasi tapos na. Amen? Tapos na. Okay? So, habang nasa process pa tayo, nasa training ground, di ba? Ganun naman yung mga atleta, nasa training ground. Masakit, di ba? Pag nagte-training, nakakapagod. Pero alam niyo po, let's strive to reach for the prize. Amen? In Christ Jesus. So, announcement lang po. Yan, we'd like to welcome si Alma Alvaran. Si Mami. Hello po. Palakpakan po natin si Mama. Yan, tayo po kayo. Si Mama Alvaran. Alma Alvaran. Mami mo? Yan. Sige po. Salamat po sa inyong pagdalo. Yan. Taga ano po sila? Taga Meralco Village po sila. Okay, so, tama ba? Fasting week pa rin? Tapos na. Baka may extension pa. Okay. Pwede pa naman humabol. Wala naman. Okay. Basta 1 to 7 ang fasting week natin. Okay. Kung kayo po ay nililid ng Lord na lumagpas, wala pong problema. Okay. So, ito po yung ating mga Bible studies po sa buong Monday hanggang Sabado. So, every Monday po, 2 p.m. sa Rainbow Village, doon po sa aming pamamahay. Yan po, kasama yan sila auntie, nandiyan dyan si Pastora Rachel, ang hahawak po, okay, ng ating Bible studies dyan sa Rainbow Village, 464, 2 p.m. Monday. Next. Okay, every Monday din, 4 p.m., Rainbow Village din po yan. Ito po ay malapit po sa multipurpose hall. Okay, si Pastor Orsi po ang nag-handle. Okay, next po, every Monday, 6 p.m. naman po, ito naman po ay ginagawa doon po sa Barangay Tagpos, Binangonan, Rizal, sa pamamahay nila Kuya Jules at ni Ate Jerlyn. Okay? Si Pastor Dilbert po. Ba't nakalagay dyan, Pastora Dilbert? Ngayon ko lang napansin ha. Pastor Dilbert po. Okay. Ang namamahala dyan. Okay. Next. Next po. Yan. Okay. Sa every Monday din po, 7 p.m., sa pamamahay po ni Kuya Alfred sa Edenville, Angono, Edenville Subdivision yan. Okay, Angono, Rizal, sa pangunguna ni Pastora Orsi. Pastora, saan ba si Pastora Orsi dito? Mag-wig ka na ha, Pastora Orsi. Hindi, Pastor Ursi. Okay, sabi ko nga okay lang magkamali. Tingnan natin, baka mamaya, tama. Okay, Rachel. Next naman is Bible study po every Tuesday, 6 p.m. sa may Sitio, Labahan. Bandang looban po ito, si Pastora Rachel ang nag-handle. Yan. Sa pamamahay ni Ate Heidi yan. Next. Every Thursday naman po, 3 p.m. sa may Champion Street, Barangay Kalayaan. Okay, sa La Canaria Compound. Okay? Sa pangunguna po ni Pastora Rachel. Okay? Next. Okay? Meron pa. Ayan. Every Friday naman, 4 p.m. Okay? Ito po ay sa Kandrenay, Barangay Kalayaan, Angono, Rizal, sa pamamahay po o sa lugar po nila Kuya Joel at ni Ate Ken. Okay? Sa pangunguna ni Pastor Ursi. Yan. Okay. Tama ito. Pastor Ursi. Oh. Next. Okay. Every other Saturday naman, 6 p.m. ang ating Bible study po kila Pastor Aster sa Bautistas Residence po. Ito po ay sa may Barangay Palangoy, Binangonan, Rizal. Okay. Tama ba? Kakalibing lang ni nanay, ano? Kailan ba nalibing si nanay? Nung Saturday ba? So, di ba, nasa heaven na po si Nanay Virginia. Okay. At papasalamat po yung ating salamat po sa sa mga sumuporta at pumunta. Kung nakapunta po kayo dito po sa Kogyo dinala, no? Dapat ay sa Binangonan, dahil sa pagpasok mo daw po ay sobrang liit ng lugar, okay? Nilipat po sa Kogyo. Salamat po sa mga dumalo at pumunta doon. Okay, next po, meron pa ba? Wala na? Meron pa. Okay. So, yun lang po. And, paalala lang, yan. Ano to? Ayan, online Bible study ng ating mga kababaihan every Saturday, 8:30 p.m. via Google Meet sa pangunguna po ni Pastora Rachel. Next po, yung ating prayer meeting naman online every Wednesday, 8 p.m. via Google Meet. Okay, next po, yung ating Taytay service, okay,
ay every Sunday morning, 9 a.m. to 11 a.m. sa number 2 Dirham Street, Meralco Village, Barangay San Juan, Taytay, Rizal. Sa ano lang po yan, likod ng Pure Gold, Taytay. Okay? Sa pangunguna po ni Pastor Ursi. Okay. Meron pa? Ano po ito? His dwelling place scholars. Okay, yan po ang ating mga scholars. Sa college po, sa UP ay si Althea Ferriol. Where are you? Kaway-kaway. Nandyan ba? Ha? Nandyan ba? Nasaan si Althea? Nasa CR. Okay. Sino to? Si Kim Dabu College. Ayun. Andun nasa taas. Yan. Kaway-kaway ka naman dyan, Kim. Ayun, nasa taas po siya. Okay. At sino tong magandang yan? Cheska Espiritu. Nasaan yun? Ayun, nagtatago doon. Okay, lumabas ka dyan. Okay, pakita mo ang itsura. Ayan, palakpakan po natin. Okay, sino naman po ito? Grade 10. Si Crystal Del Mundo, kapatid ni Aris. Nandito ba si Crystal? Wala si Crystal? Wala, okay. Meron pa. Sino to? Uy, sino yun? Sino yun? Sino yun? Grade, 11. Bakit siyan dyan? Ian, di ba? Sumagyo. Gian. Sumagyo. Tayo. Nasaan na si Gian? Ayun. Palakpakan natin. Ito naman, grade 8. Okay, naka-o-smile yan, no? Si CJ Gutierrez. Nasaan yun? Ayun, sa likod. Palakpakan po natin. Ito naman ay si Yan Balsomo. Nasaan si Yan? Ha? Grade 5 na sa kids. Okay. Tapos, ito to, who wants to become a scholar? Kulang ng scholar. Who wants to become scholar? A scholar po. Dagdagan nyo lang ng A. Okay. So, nagsusupport po tayo ng mga scholars. Kaya salamat po sa mga patuloy na nagsusupport, no? Yung mga kaibigan natin sa online at saka dito din sa church na nagsusupport sa mga scholars. Ang pinapamigay, Pastora Rachel, sa mga scholars, ano pong pinapamigay? School supplies. Ano pa? Bukod sa school supplies, uniform, sapatos, kasama ba? Bag, ha? Bag, allowance. Okay, allowance po. Kasi siyempre, may school uniform, wala namang pamasahe, baka hindi makapasok. So, pati po yun, binibigay po ng church. Okay? So, doon po napupunta yung yung binibigay natin sa ating tithes offering, pati dito sa sa ating sa ating tawag dito, building, yung premises, yan. Okay. Meron pa tayong announcement. Ito naman, his dwelling place ministry scholarship, college. Graduates, mga napag-graduate na. Okay, etong si 2019, si yan? Anong pangalan niya? Si Eileen Ramos, no? Tama po ba? Ito naman, dong 2024, sino yan? Ha? Sino yan? Nandun sa taas? Yun, nandun doon. Si Angela Espiritu yun, kumakaway, nandun. Palakpakan naman po natin, ba't parang malungkot tayo? At itong 2025, si SK, nasaan na si SK? Wala si SK, si Jennifer, ano ba apelido ni Jennifer? Joma, ayan, Jennifer Joma. Ha? Si Ronji daw hindi pa nailalagay kasi hindi pa ata makuha yung picture nito eh. Okay. Kuna na ng picture yan. Okay. Matagal na. Okay. Meron pa? Ano pa? Ayan, ito po yung ating tickets for Father's Day. Pag wala pa ho kayo, kumuha na ho kayo. Ito po ay libre po. Okay, libre. June 15, 3 p.m. So kapag may invited po kayong guest, ibigay niyo po ito. Sabi ng iba, pang fathers lang ba yan? Pwede rin po mag-invite ng kahit nanay, kahit ng kapatid o kaibigan, pwede. Dalin lang nila ito. Bigay niyo lang po yung ticket. Okay? Pero mas maganda, may fathers tayong kasama. Kasi nga, Father's Day. Ano po yung kailangan? Yan. Kung meron po kayong extra na mga pre-love clothes, yan, panglalaki kasi karamihan nung December, puro pambabae, marami. Pero meron din mga nagbigay. Nagbigay ako ng sapatos eh. No, naka-jackpot yung mga nakasapatos kasi parang isang dalawang beses ko lang ata nasuot yun. So, yan, kung meron pa tayong pwedeng ipamigay,
ibigay po natin para sa Father's Day. Okay? Kung yung iba naman nililid lang magbigay ng bago, hindi yung pre-love, praise God. Salamat po. Sa Thursday daw po, pwedeng dalin na po dito para maisaayos na yung ating ukay-ukay section. Okay? At mga bago. Okay? Meron ba? May announcement pa? Wala na po. So sa lahat na nanonood sa ating FB Live, please like and share our broadcast para mas marami pang makapakinig. And if you have nothing to do, lalo na this coming Sunday, Father's Day, we invite you to come dito po sa Angono, Rizal. God bless you po. See you again next Sunday.